Hello mga people, mga kapitbahay, sa lahat ng mga DDS, mga loyalists, maging sino ka man, halika na at meron tayong pag-usapan. Pag-usapan lang naman natin ang tatay nyo digong na nasa kulungan ngayon. Hindi nakakasawang pag-usapan, mainit na issue, lalong-lalo na sa Pilipinas. Pero babalik lang tayo kung kailan siya ay pangulo pa lang. Kung matatandaan natin, siya ang darling of the crowd noon. At isa din tayo na sumuporta sa kanya dahil nalinlang tayo sa mga matatamis niyang mga pangako. Mga pangako na napako. Sabi niya, iaangat daw niya ang bansa, pero hindi dahil lalong nalubog sa utang. Imbes na magliwanag ang Pilipinas, dinala niya sa kadiliman. At dyan tayo mag-focus sa kadiliman kung saan niya tayo dinala. Pag-uusapan natin yan. Nagdeklara siya na ang sabi niya, mawawala daw ang droga sa Pilipinas in a span of 6 months. Pero hindi droga ang nawala dahil buhay ang nawala. Digong glorified death. Kamatayan ang hatol niya sa mga tao na alam niya na nanalulong sa droga. Pero alam naman natin, marami ang inosente na nadamay. Mga pulis ang ginamit niya para ipatupad ang mga balak niya na yan. At sa aking sariling paniniwala, maaaring ang COVID ang ipinadala ng Diyos. Dahil sa COVID, na-lockdown ang Pilipinas. Of course, hindi lamang ang Pilipinas. Marami sa buong mundo. Pero isa na ang Pilipinas na nag-lockdown. Alam nyo, iniisip ko minsan, dumating ang bagay na yan para ma-lockdown ang Pilipinas. Dahil kung tuloy-tuloy na walang COVID, maraming buhay ang mawawala. Dahil sa COVID, medyo na-control yung mga hindi magandang ginagawa ng mga pulis na inutusan ni Digong. Ganun pa man, kahit may COVID, may lockdown, bawal ang mga tao na lumabas. Patuloy pa din yung mga pulis sa kanilang mga ginagawa dahil utos siya ng Pangulo. Ang daming mga kababalaghan na nangyari noon. Imbes na tulungan ang mga tao dahil nahihirapan, nagugutom, walang pera, ano ang ginawa niya? Mas pinahirapan pa niya ang mga tao dahil sa mga mask na yan na mahal, sa mga PPE na mahal. Sa isang salita, yung formally. Ang laking pera ang na-involved doon, di ba? Ay nako, buti na lang natapos na din ang term ni Digong. Pumasok ngayon si PBBM. Mula sa pagkalugmok ng Pilipinas, unti-unti ibinangon ni PBBM. Kaya sa 3 years na pamumuno ni PBBM, sabi ng mga tao, hindi nila mararamdaman ang ginagawa ng Pangulo o sinasabi nila wala daw siyang ginagawa. Dahil yan, sa napakahirap talaga na iangat ang Pilipinas, na iahon doon sa madilim nitong kalagayan. Pero may 3 pang natitira at ngayon natin unti-unting nararamdaman ang pag-angat talaga ng Pilipinas. Kaya salamat sa iyo, mahal na Pangulong PBBM. Isa din na iniisip ko kung bakit si PBBM ang nanalo at hindi si Leni. Dahil kung si Leni, for sure, hindi niya kakayanin. Hindi naman sa minamaliit natin si Leni. Pero alam naman natin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng ating administrasyon ngayon. Grabe yung propaganda, grabe yung paninira. Kailangan mo ng talino, ng diskarte. At meron si PBBM nun. Napakagaling ng kanyang economic team. Pero madami pa din, lalong-lalo na kay Sara, minamaliit ang ating Pangulo. Dahil nagmamarunong lang naman niyang si Sara. Wala namang ginagawa. Ganon kasi ang politika na nakita niya, na ginawa niya sa Davao. Yun yung natutunan niya, madumi na politika. Sinasabi nila, weak si PBBM. Dahil ba siya ay mabait? Dahil siya ba ay tahimik?
Bakit? Sukatan ba ang pagiging tahimik para sabihin weak? Pagiging wais yun. At yun, ang wala sa mga Duterte. Dahil ngak-ngak kasi sila ng ngak-ngak. Puro laway, wala sa gawa. Ang administrasyon na ito, nagkakaroon na ng hustisya ang mga tao na naging kawawa sa panahon ni Digong. Si Digong na protektor ng madugo at iligal na negosyo ng Pilipinas. Noong siya ang Pangulo, ang daming untouchable. At ang dudumi ng kanilang mga negosyo, gaya ng sabong, pogo, scam, droga. Tandaan nyo, noong panahon ni Digong, ang gulo ng Pilipinas, ang daming ambush na ginagawa ang mga NPA. Tignan ninyo ang Marawi. Diba, naging zero ground dahil sa mga maute o mga ISIS kuno. Halos mawala sa mapa ng Pilipinas ang Marawi na ngayon ay ibinabangon ni Pangulong PBBM. Minsan nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nagising ako sa katotohanan. Dahil isa din ako na supporter ng mga Duterte noon. Nakikipagbardagulan ako sa comment section. Salamat dahil ipinakita ni PBBM ang katotohanan. Katotohanan na ang kasinungalingan ng mga Duterte na pinapaniwalaan ng mga DDS hanggang sa ngayon.